Amen. Salamat po sa gabing ito na muli na naman tayong makakapakinig ng mensahe ng Diyos na siyang magpapalakas sa atin. Punta po tayo sa Romans 12:4. Sabi dito, no, paalala ni Apostle Paul sa Iglesia sa Roma at siyang mapapagkunan din natin ng magandang halimbawa sa ah, body of Christ, no? Sabi dito, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ang bawat isa. Gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Yes, Lord, purihin po yung salita mo sa gabing ito na aming papakinggan, Panginoon. I pray, Lord, sa pangalan ng iyong makapangyarihang anak na si Jesus, dalangin ko nga po, Lord God, yung bawat isa, Lord God, yung aming mga tengang spiritual, Lord, ay mabuksan upang, Lord God, bumaba yan sa aming puso at patuloy namin, Lord God, na namnamin, Lord, yung pagkaing spiritual na yan na siyang magpapaalala, magpapalakas sa amin, Lord God, na sa body of Christ, Panginoon, na may kanya-kanya kami, Panginoon, na dapat na gawin para sa paglago ng iyong gawain. Salamat po sa gabing ito, sa presensya mo. Salamat din, Lord God, sa bawat isa na kung saan, Lord God, ay naka-join, Panginoon. Panalangin ko, Lord God, na bawat isa sa kanila tunay, Lord, na nagtataglay, Lord, ng espiritu ng karunungan, Lord, na ganap ito na kanilang mauunawaan upang maging gabay at kalakasan namin bawat isa. Itong pagkaing spiritual na ito, Lord God, na kailangan namin, Panginoon, para kami, Lord God, ay magpatuloy na tumatag at lumakas sa mga hamon ng buhay na aming nararanasan. Lord, dinadalangin ko rin po yung mga kapatiran, Lord, na papauwi pa lang, iyo pong gabayan, ingatan, itiligtas, at makauwi ng ligtas sa kanilang tahanan at sama-sama kami, Lord God, na mag-aral ng iyong makapangyarihang salita sa gabing ito. Handa mo po yung aming mga puso, Panginoon, at lahat kami, Panginoon, ay patuloy na mapalakas, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon, na maibabahagi, Lord God, sa gabing ito sa Roma. Lord, 12:4, mga paalala ito, Panginoon. Salamat po, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maluwalhati. Tunay nga, Lord God, na nanamnamin namin, Lord, itong pagkain ito na aming kaluluwa, Panginoon, na aming espiritu, Panginoon. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. No, sabi dito sa dilim. Sige. Kung paano daw ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Yun, sabi dito, no? Iisang katawan pero binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng mga gawain ang bawat isa. Dun nga sa body of Christ. Sabi dito sa 5, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. No, talagang ang bawat isa ay tunay na may gampanin, no, na ano man yung pagkatawag, kailangan na gawin ng buong puso para suportahan yung gawain ng Panginoon. Yun yung task na binibigay ng mga nangunguna sa atin, yung mga pastor. Kailangan natin yung suportahan yung body of Christ na ating kinabibilangan. Sabi dito sa 6, no? Punta po tayo sa 6. Pakitaas po. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan
Yun nga daw, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob na galing sa Holy Spirit, sabing gano'n na ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Si Lord yung nagtatalaga sa atin sa anumang task na ibinibigay sa bawat isa sa body of Christ. Kaya sabi dito, gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo, sabi dito, ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Yon yung may pinili na magpapahayag ng salita niya, yung halimbawa missionary, yung mga pastor, no? Magpahayag daw tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Sige po, pakitaas po. Sa 7, sabi dito, kung naglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Yun daw nga po, no? Saglit lang po. Kung yung kaloob daw natin ay pagtuturo, sabing ganun, magturo tayo ng buong puso, no? Hingi tayo ng karunungan sa Panginoon, sa Lord, na yung ituturo natin ay magbigay paalala, yung reminder sa kapwa natin believer, no? Sabi dito, taas po tayo. Magpalakas ng loob ang kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, kayo ang pamumuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin iyan, ninyo iyan ng buong puso. No, yung mga kaloob na yan ay galing sa ating Panginoon. Yung mga talent na yan, no, na hindi natin yan magagawa kung hindi tayo na pinangungunahan ng banal na espiritu sa mga gawain na yan na dapat nating gawin sa kanyang bahay-sambahan, no? Yung mga kaloob na yan na makibahagi tayo sa mga ginagawa ng mga pastor, kung meron gagawin doon, mag-support tayo sa ating mga pastor, pagpapakita natin na bahagi tayo nga ng body of Christ, no? Na iba-ibang kaloob yung ating ginagawa, no, sa bawat isa. Sabi naman dito sa yung kaloob sa 9. Sabi dito, no, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasaklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Yun, sabi dito na mula sa puso, ipanalangin natin na maging tunay daw yung pagmamahal natin sa bawat isa, at kasuklaman natin yung hindi mabuting kaisipan, yung mga hindi magandang kaisipan na nararanasan, no? Na hindi exempted yung bawat isa. Kaya yun yung paalala, no? Na magmahalan, kasuklaman ninyo ang masasama, at pakaibigin ang mabuti. Kaya yun, no, yung mga paalalang ito sa bawat isa sa atin, no, na dapat nating hingin ng sa Panginoon na ito'y ating maisapamuhay upang ito ay magsilbing kalakasan at paalala sa bawat isa sa atin, no? Punta po tayo sa teka lang. Sa March. Sa 1 Corinthians 12 po. 12:26. 12:26. Ayan. Sabi dito, no, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Yun, sabi dito, no, kung ang isang bahagi ng body of Christ may dinadaanang problema, diba, epektado tayo na yung ating head pastor na nananalangin
para yung pinagdadaanan ng isang kapatiran ay mapagtagumpayan niya sa tulong ng Panginoon. Na lahat tayo ay talagang concern na ipanalangin na malagpasan niya yon sa tulong ng Panginoon dahil wala naman tayong magagawa kung wala talaga ang lakas at tulong ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Sabing ganun dito. Sa 27 po, sabi dito, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. No? Kaya yung ang ulo ang Panginoon, pero yung may kamay, may paa, hindi po pwedeng kamay o paa o mata lang. Yung bawat bahagi ng katawan may kanya-kanyang gampanin na ginagawa upang makibahagi tayo sa kung saan daw kumikilos ang Espiritu ng Panginoon, makiisa tayo, no, sa paanyaya ng mga pastor kung ano yung dapat gawin, at doon din tayo mapalalago, no? Purihin po yung pagkabasa ng salita ng Panginoon sa gabing ito. At sa 28 po, sabi dito, naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, no? Sabi, no? Si Lord daw yung nagtatalaga ng mga ganon, yung mga guro, naglalagay siya sa iglesia ng mga yun nga, yung mga apostol, yung mga propeta, yung mga gumagawa ng mga himala, no, yung mga kagalingan, nagpe-pray, yung nagdi-deliverance, no, sa iba-iba talaga yung ginagawa sa bahay-sambahan. Yun yung mga ibinibigay na gift ng Panginoon, yung gift of the Holy Spirit sa mga anak niya. Na tunay nga bawat isa sa atin ay pakanasain natin na hingin sa Panginoon na yung gampanin na yan ay atin talagang magawa ng buong puso, no, na i-guide niya tayo, suko natin yung ating mga puso, yung mga buhay, magtiwala tayo, dahil hindi basta-basta ka lang na gagawin yung mga bagay patungkol sa Panginoon. Kinakailangan talaga isuko, ipanalangin na mataimtim, na hindi yung sarili mong kalakasan, pagkaunawa, kundi talagang hingin mo sa Panginoon yung patnubay niya para magkaroon ng katagumpayan yung bawat gagawin mo sa gawain ng Panginoon. Sa 30 naman, sabi dito, pagaling ang mga may sakit, yung gift, yung pagpapagaling, yon sabi dito, tagatulong, mga tagapagpangasiwa at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Sabi dito, no, na yung mga gift na yan ay pupwede natin talagang hingin sa Panginoon, kaya talagang kinakailangan na magbabad tayo sa presensya niya, magulay tayo ng salita niya, yung pagkain spiritual ay patuloy natin parang pag-aralan mabuti para ito ay ating maisagawa at maisapamuhay, no? Yung mga sabi dito naman sa 29, hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, no? Hindi daw lahat, no? May kanya-kanyang ang task na binibigay ang Panginoon, no, na gift of the Holy Spirit sa bawat isang Kristiyano, no? Hindi lahat ay magkakaiba, no, ng ginagampanan. Sabi dito, no, sa 30, magpagaling ng may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag ng mga wikang ito, sabi, no.
kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila, no? Yung pagpapagaling na, yun nga, yung paghinawakan ng kamay mo, talagang panghawakan mo na um, ma-rebuke, paalisin, utusan at susunod yon kung ang puso mo ay talagang isinusuko mo sa Panginoon. Naalala ko noon yung ano lang, way back lang nung kay Pastor Romy na kung saan pag may problema ako sa pamilya, pumupunta pa ako ng Mabayuan. Hindi ko pa alam kasi din yung power ng prayer na sabi ni Pastor Romy, pupunta ka dito, sinasabi mo sa akin yung problema, sabi niya. Bakit hindi na lang ikaw ang manalangin? Sabi niya, kaya nga daw yung templo nasira na, ibig sabihin lahat na ng anak ng Diyos ay malaya nang makapapasok sa trono ng biyaya niya. Kaya ikaw mismo, kaya doon ko natutuhan, at hindi lang din ganun yun, kinakailangan kong mananalangin ka, handa din yung puso mo, isusuko mo, magpapalinis ka ng banal na dugo, magpapabalot ka, hihingi ka ng tawad. Yung pala yung mga sangkap para maging epektibo. Hindi ka pala basta na mananalangin lang. Yun yung mga natutuhan ko. May isa po akong testimony no na yung may nag-share sa akin no yung related sa sinabi ni Pastor Dave no na sa jungle merong ang leon at saka usa na nagtatago siya, unti-unti siyang kumikilos, yung isang usa tumalon, tumakbo ng mabilis. Di, yon nag-stop na siya. Inobserbahan na naman niya yung isang usa na injured siya, pipilay-pilay, mahina, no? Kaya ginawa ng leon, hindi niya na pagnanasaan pang habulin yung isa na matulin at malakas. Siyempre, yung mahina na at may injure na kapag iyon ay parang inatake niya, agad-agad niya yun na malalapa. Ganun yung kaaway, na binabantayan tayo na kung nakikita niya, pinag-aaralan niya yung kilos natin, kung kulang tayo sa pagbabasa ng salita, kulang tayo sa pananalangin, kulang tayo sa pagsamba, ayun yung nangyayari. Pero salamat dahil ang ating mga pastor patuloy tayong pinapaalalahanan na may battle na ganun na kailangan nating mapagtagumpay ang bawat isa. Kasi ang kaaway natin hindi naman tao, kundi yung mga spiritual sa mga himpapawid. Kaya salamat sa mga mensaheng ito. Dako po, isa pa po yung sa Galatia 6:2. 6:2. Ito nakalagay dito. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. No, sa ating bahay-sambahan, di ba? Kung may mga problema, may pangangailangan, no, ando doon yung puso na pag-support na talagang nakikibahagi tayo talaga sa ating mga pastor pag ano sinabi nila. Kasi yun nga yung kung saan daw kumikilos yung presensya, yung espiritu ni God, makibahagi tayo, Lord, para yung paglago ng body of Christ ay malulugod yung Lord sa atin, no? Tapos isa na lang po, last na po itong Thessalonica 5:11. Last na po ito. Sabi po dito, 5:11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Yes, Lord. Ito'y paalala sa body of Christ na tunay nga, Lord, na tunay na bawat magpalakasan tayo sa isa't isa at damayan natin yung ating mga kapatiran, yung kung may pangangailangan, hindi naman tayo kinakailangan na mayaman para makapagkaloob tayo. Kung ano lang yung ating makakaya, gagawin natin ng buong puso, no? Na ginagawa natin yun
para sa Panginoon. Yun po yung paalala sa mga mensaheng ito. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Lord ang lahat ng aking nabanggit. Paalala mo sa bawat isa sa mga anak mo na patuloy Panginoon na ipanalangin namin yung mga kapatiran, ang mga pastor at ang lahat Lord God ay ng iyong ng mga ministry ay kinakailangan Lord na itaas namin sa iyo sa panalangin dahil Lord, hindi kaya nila kung wala ang tulong mo. Kaya Lord God, salamat po sa gabing ito. Purihin ka po, hallelujah, sa buhay, Lord God, ng iyong mga anak. Na I pray, Lord God, in the mighty name of Jesus, na sama-sama kami, Lord God, na nakakain ng spiritual na pagkain na magbibigay sa amin ng nourish, Lord God, upang patuloy kaming lumakas at hindi manghihina. Dahil, Lord God, kailangan namin, Lord God, ang iyong salita para na mapagtagumpayan namin, Lord, ang lahat ng mga pakana at pandaraya ng kaaway, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.